bahagi po ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo sa landas na kanyang tinatahak, no, sa landas ng liwanag ay ang pagmamalasakit, no, pagmamahal, no, sa ating kapwa, hindi lamang sa mga taong malapit sa atin. At kaibat ng pagmamalasakit at pagmamahal, naroon yung pagtutuwid. Pero sa pagkakataong ito, no, sa buhay natin ngayon at sa panahon ngayon, tila baga, isa ito sa pinakamahirap na gampanin, no, yung magtuwid ka ng isang kamalian. Kung sa ating ang mahal sa buhay, hirap na tayong gawin iyon sa ibang tao pa kaya. No, minsan po may isang magulang na lumapit sa akin, no, o isang ina na tila baga nabibigatan ang kanyang kalooban dahil kahit anong kanyang gawin, no, sa pagdidisiplina, kahit anong kanyang gawin na mga paalaala sa kanyang mga anak at maging sa kanyang asawa at maging sa kanyang mga kapatid, no, gusto lang naman niya itama ang lahat, tila baga mas lalong lumala ang sitwasyon, no? Mas lalong nagkakaproblema, no? Sumasama ang loob ng kanyang kapatid, lumalayo ang loob ng kanyang mga anak, nag-aaway sila mag-asawa, no? Kulang na lang maghiwalay sila. Para bagang pag ikaw ay magtutuwid, ano? Pag ikaw ay may hangarin sa ikabubuti ng mga mahal mo sa buhay, isa yan sa mga challenges na ating kinakaharap. No, maging sa simbahan natin at sa pamayanan, isa yan na tila baga pinagpawalang kibo na lang natin kaysa magkaroon pa tayo ng problema at hindi pagkakasunduan, hayaan na lang. Di ba ganun po tayo? Pero kung tayo po talaga ay tunay na nagmamahal at tayo po talaga ay tunay na nagmamalasakit, no, tiyak gagawin natin lahat, mapabuti lang, no, yung ating mga minamahal, no, yung ating mga pinagmamalasakitan. Kung ang bata ay may sakit, kahit mapait ang gamot, no, kahit ayaw inumin, no, pipilitin nating inumin yung gamot na yon. Bakit? Ano ang layunin natin? Para sila ay gumaling. No? Kahit masaktan yung mga mahal natin sa buhay, pag sila ay may sakit, no, at kailangan nila operahan, putulan ng bahagi ng katawan dahil sa cancer, no, gagawin natin. Kasi gusto natin mabuhay pa sila. Gusto natin na gumaling sila, mapabuti ang kalagayan nila. So, ganun din sa pag-uugali. Kung gusto nating maputol na ang masamang ugali ng mga mahal natin sa buhay, ng mga anak natin, ngayon pa lang putulin na ang sungay, disiplinahin na. So, yun ang challenge sa atin ngayon. Paano natin isagawa yung isa buhay? Kasi minsan, no, bumabalik kasi sa atin. Pag tayo po ay nagko-correct, o pag tayo po ay nagbibigay babala o pangaral sa mga nagkakamali, minsan, ibabalik sa atin. No? Akala mo naman kung sinong santo ito. Akala mo naman kung sinong banal, sinong malinis. Di ba ganon? Kadalasan ang balik sa atin. Look who's talking. Di ba ganon? Kaya talaga, iba yung kapakumbabaan. Bukod sa pagmamahal at pagmamalasakit, maraming uri ng pagmamahal na pwede nating ipamalas sa ating mga, sa pagmamahal natin, sa kapwa natin. Maaring pagmamahal na pagkukonsinte, pero may pagmamahal din na may kondisyon, minsan binibigay natin yan. O may isang pagmamahal na parabagang possessive, no? Ayan. Kailangan, kung anong gusto ko, yun, sundin mo. Masama man yun, mabuti. Pero may pagmamahal na mapanganib minsan, At ano yung mapanganib? Yun yung pagmamahal ni Kristo. Kasi unconditional yon. Bakit mapanganib? Kasi kailangan mong humarap sa kamatayan. Dahil si Jesus, ang layunin niya, itama yung mga pagkakamali ng mga Hudyo, yung mga tao noon, no? Yung mga punong saserdote, yung mga nasa posisyon, yung mga mga eskriba, pariseyo. Pero anong ganti sa kanya?
no? Retaliation, galit, no? Hindi nila pinakinggan, no? Hindi ayaw lang tanggapin yung katotohanan na sila'y nagkamali at kailangan itama. So mapanganib, no, yung pag-ibig ni Jesus. Kasi kailangan niyang gawin iyon kahit manganib pa o kapalit man ang buhay niya. So yun din ang hamon sa atin. No, yun din ang hamon sa atin. Pero syempre, no, hindi naman tayo susuong nang wala tayong laman o wala tayong daladalang sandata. At ano ang pinakamabisang sandata na meron tayo? Ang panalangin. No? Ang presensya ni Kristo. No, hindi rin naman natin kaya yan nang tayo mag-isa lang, no? Susulong ka sa isang giyera, halimbawa, no, sa isang hindi man pagtutugali sa harapan, ano, o di kaya sabihin natin doon sa confrontation para pag-usapan ang mga bagay-bagay, no, para ituwid yung pagkakamali at i-correct, no? Ay talaga pong maraming hisitan. Pero pag alam natin na kasama natin si Jesus, ang Diyos ng katotohanan, at panig natin ang pagmamahal, pag-ibig, ang liwanag, ang katarungan at ang katotohanan, no, nataglay ng ating Panginoon, tiyak po, no, kahit siguro it seems na walang nangyayari, ay wala namang overnight na talaga ng pagresulta sa pagtatanim natin ng mabubuting bagay na inumpisahan natin sa ating mga halimbawa, bukod sa ating pagsalita, no, pananalita. Tiyak po, magbubunga po iyan. No, samahan pa natin ng taimtim na dasal. No, ganun po ang nangyari, no, sa ina ni San Agustin, no, si Santa Monica. No, it seems na walang pagbabago na si San Agustin dahil siya ay very worldly. Alam naman natin, no, yung nakakaalam sa buhay ni San Agustin, no? Talagang very worldly siya. Womanizer. Masama ang kanyang mga bisyo. Maaaring nagsawa na siguro, ang dami ng pangaral ni Monica, ang kanyang ina sa kanya. Pero hindi lang doon nagtatapos, ano? Sa mga masasakit lang na salita o panunumbat siguro. Mula sa bibig ng kanyang ina, baka punong-puno rin ng pagmamalasakit. Ikibat noon ang kanyang taimtim na pagdarasal, panalangin, no? Kasama ni Kristo, may napagpanibago, no? Nagbago ang buhay ni Agustin. No, at ngayon nga kinikilala natin siya bilang isang dakilang banal o santo ng ating simbahan. Ganon ang nagiging bunga. Pag tayo, no, may lakas ng loob, no, nakasama ang Diyos, kasama ang panalangin, na may pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa, ano man ang suungin natin. Mahirap man, lalo na sa panahon ngayon ng mass media, no, ng technology natin ngayon, na kung saan, kung sino yung mga sinungaling, gumagawa-gawa ng mga kwento, at yung mga tila baga, ano, nagpapalaganap ng fake news, sila yung maraming followers, sila yung pinipraise, ano, kaysa yung nagsasabi ng totoo, yung mga nagko-correct, no, yung mga pari, ano, lagi yung biktima, ang daming bashers, no, pag may mga tinutuwid na mali. Pero ganun ang pagiging Kristiyano. Hindi natin nahayaan na lang na mamayani ang kasamaan, ang kasinungalingan, no, ang mga huwad laban sa kabutihan, no, laban sa liwanag, laban sa katotohanan. So yun ang hamon natin lagi, no? Tayo'y kay Kristo, tayo'y mga Kristiyano, at nararapat lamang na isabuhay at gawin natin ang mga halimbawa ni Jesus sa pagharap, no, sa pagtutuwid, pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth,
and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating official Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya.